ginagawa niyo. Ating po palakpakan ang ating po Diyos. Ito mga kapatid, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa gabi ito, sa kabila po ng pagsihan, sa lahat po sa mga mag-aaral, sa mga nanay at tatay, trabaho, sa mga estudyante, Panginoon, sa mga responsibilidad, na po nagampanan sa buong araw na ito. Salamat po dahil sinustain mo kami ng iyong biyaya, Panginoon, ng iyong grasya at trabaho. Kaya sa oras na po, ito naman po, Panginoon, ay ibibigay namin, Lord, ng oras na po para sa iyo. Bagaman mula umaga, kami nakapanalangin, pagpuri, at Lord, this moment, aawitin namin yung paglalakad at pasasalamat sa ngayon, Panginoon, ay nararamdaman. Dahil sa piling mo, dito namin nararanasan ang kagalakan, mayroong kapayapaan, Diyos. Dahil sa piling mo, mayroong kaganapan. Aming mga padalangin ay nasasagot. Mayroong mga nangyayari na kahit di man namin inaasahan, ito'y gagawan mo ng paraan, O Diyos, na di kayo mananatili. Ay po ay sama-sama magpuri, tumawag sa ating Diyos. Hallelujah. Sa piling mo, Diyos, sa piling mo, Diyos, may kagalakan. Sa piling mo, Diyos, may kapayapaan. Ang tanging pagsama mo, ang inaasam. Dahil sa piling mo, Lord, tunay nga sa piling mo, Panginoon, may kagalakan. Kami napupuno ng iyong pag-ibig, O Diyos. Sa piling mo, Diyos, may kagalakan. Sa piling mo, Diyos, may kapayapaan. Tanging pagsama laging pagsama mo, ang inaasam. Dahil sa piling mo, may kaganapan. Ang laging pagsama mo, laging pagsama mo, ang inaasam. Dahil sa piling mo, may kaganapan. Lang aming hahanapin ang Diyos sa aming buhay. Pagkat sa piling mo, dito kami panatagalan, dito kami payapa ang Diyos. Hallelujah. Sa buhay ko'y wala hanapin pa, kundi ang manatiis sa piling mo riyan. Kaya minang sinubukan, kaya minang natikman,
amin na natikman. Ngunit ang Diyos, ngunit walang katulad ang iyong pagmamahal. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y malakas kapag kapiling ka. Diyos ako'y iyo, ang puso ko'y baguhin mo. Pagkat ako'y umahak sa piling mo'y may buhay, may sigla, may saya, Panginoon. Sa piling mo'y wala nang hahanapin ka, Diyos. Sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. O Diyos, ako'y iyo, ang puso ko'y baguhin mo. Pagkat ako'y umahak sa piling mo. Walang may tatago sa'yo, Panginoon, ang bawat isa. Kaya sa piling mo, kami malaya. Walang maitatago, lahat ihahayag. Sa piling mo'y malaya, tumawa at umiyak. Mga bigong pangarap na sa puso'y sumugat, isugat. Bibigyan mo ito ng lunas at babaguhin ang lakas. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos, ako'y iyo, ang puso ko'y baguhin mo. Pagkat ako'y umahak sa piling mo. Isa pa, walang may natago, Panginoon. Lahat sa'yo ay hayag. Walang maitatago, lahat ihahayag. Sa piling mo'y malaya. Naman ang aming nilalaman, ang puso namin mga bigong pangarap na sa puso'y sumugat. Bibigyan mo ito ng lunas at babaguhin ang lakas. Patuloy mo babaguhin, Panginoon.
nga, Panginoon, na ang kauhawa namin, O Diyos, ay sa iyo lamang po. Sa buong buhay namin habang kami nananatili dito sa mundo, Panginoon, manatili kami uhaw na uhaw sa iyo, sa presensya mo, sa iyong mga salita, at hindi po dito sa mundo. Dahil Lord, saan man namin hanapin, sa iyo lang matatagpuan, kaganapan, kagalakan, kapayapaan at sigla, ang tunay na kahulugan ng buhay. Salamat, Lord, dahil sama-sama kami nakakapagpuri, nakakapanalangin, sama-sama kami nakakapagpasalamat sa iyo. Kahit umamasdan namin, Panginoon, sino ba naman kami upang iyong iligtas, bigyan ng kalayaan. Kami ay pawang mga basahan lamang, ngunit Lord, bigyan mo kami ng buhay, bigyan mo ng kahulugan. Kaya salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Sa iyo po namin, Lord, ibibigay pinakamataas na papuri, matamis na pasasalamat, pagsamba at pagkakriya sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, nakapag tayo sa Panginoon. Hallelujah. Princess. Mari po bang lumingin tayo sa ating kanan, kaliwa? Tingnan natin yung nagagandaan at pagwapuan nating mga kapatid. At minsan pa umikot tayo mga kapatid at kamayan natin ang bawat isa. Hallelujah! Tayo po lumabas sa ating upuan at magkamayan sa Panginoon. Masalay nag-aawitan at pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At doon ay napupuri, walang kakasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, mapagkailan pa ba? Isang pa. Hallelujah! Okay, ganda pa, mas na tayo nag-aawitan. Amen! Napalakpak! Pumapasok sa tahanan na may kagalakan. Doon ay napupuri! At doon ay napupuri, walang nagkakasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, pagkailan pa man. Sabi natin, sama-sama nagpupuri! Sama-sama walang nagkakasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, pagkailan pa man. Isa pa! O ganda pa, mas na tayo nag-aawitan. Amen! Napakaganda pagkaslan! Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. Nagpupuri at doon ay napupuri, walang nagkakasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpagkailan pa man. Sama-sama nagpupuri, sama-sama nagpupuri, walang nagkakasiyahan. Salamat sa Diyos na nabubuhay, magpagkailan pa man. Hallelujah! Patuloy tayo mga sa Panginoon! At kung aking namasdan ang kalawakan, hindi ko ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo din na. Walang iba pa ang maisip! Di ko kayang isipin, hindi ko ay sukatin. Yes, Lord, ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Sabi natin sa Panginoon at sa dito! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Kami yung dinalang ito, Diyos! Ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Tayo magsasaya! Sa piling ko, Tayo may mga pagsubok man! ako may pagsubok man o kaibigan, ako
Thank you, Ninang Jamie. Mapagpalang gabi po sa bawat sa atin. God is good. And all the time, God is good. Amen. So, yun po, mapagpalang gabi po muli sa bawat isa sa atin. At, kumbaga, nakalipas na naman ang isang linggo na tayo ay sa grasya ng Panginoon ay nakikita-kita pa rin. At sabi nga, tapikin mo yung, yung katabi mo, God bless sa iyo. Ayun, sa kaliwat kanan, ayun po. Kumbaga, nakita natin. Naramdaman niyo po ba yung presence ng Lord during worship service natin? Amen. So, yun po. Kaya po napakasarap sa atin bilang isang Kristiyano na nararanasan natin yung presence ng Panginoon kahit may mga pagsubok, lagi nating sinasabi, salamat, salamat. Dahil alam natin, through that, mga pinagdaraan natin, nararamdaman natin yung presence ng Lord. At dahil po naranasan natin yung presensya ng Panginoon, meron po dito mga testimonies na mapapakinggan natin sa ating mga kapatid kung paano ang Lord ay patuloy na kumikilos sa ating buhay. At yun po, tawagin ko po si Thea upang magbahagi ng salita ng Panginoon kung paano kumikilos sa kanyang buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid. Ayun po, mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. Ayun po, nagpapasalamat po ako sa Lord sa isang linggong pag-iingat at protection na ipinagkaloob sa amin ng Lord sa family ko po, sa akin po, sa studies ko po, sa school po. Thank you po sa Lord kasi ayun nga po na nakapasok na nga po ako, almost 1 month na nga po akong nakakapasok. Thank you po sa Lord sa patuloy nga po na kagalingan na ipinagkakaloob ng Lord sa akin na ayun nga po na dati nga po medyo hirap pa po ako sa paglalakad, pero ngayon po, glory to God po na binibigyan niya po ako ng kagalingan po na nagmumula po sa Kanya. At thank you rin po sa Lord kasi ayun po na, ayun nga na may mga na-invite nga po ako dito po sa church na nakatanggap rin po siya sa Lord. Ayun, pinagpapasalamat ko po talaga kasi ayun nga po na may na-share na nga po ng Word of God. At salamat po sa Lord sa buong linggo na pag-iingat niya po. Yun lang po. Thank you, anak. At ayun po, sabi nga, the Lord will give the desire of your heart. So, hindi natin kaya, pero dahil nga, kumbaga lagi nating pinagpe-pray sa Lord, binibigay naman ng Lord, ginagrant niya yung mga prayers natin. At ang susunod po, yung pinakamatanda sa atin na naririto, si Mother Lucy. Palakpakan po natin ng Lord sa kanyang buhay. Ayan, magandang gabi sa ating lahat. At ako ay muling nagpapasalamat sa Panginoon dahil alam ko na talagang napakabuti ng Lord dahil sa araw-araw na ginagawa sa bahay, patuloy na nararanasan ko yung kalakasan na nagmumula sa Kanya, talagang hindi matatawaran dahil minsan ay talagang lahat ay ginagawa mo pero talagang naroon yung provision ng Panginoon at patuloy na iniingatan kami, yung aking mga apo, yung aking mga kasama sa bahay ay patuloy na inaalagaan niya at kami ay kumbaga hindi nagkakasakit. Kaya yun lang at pinupuri ko ang Panginoon. Thank you po, Mother. So, alam po natin na ang Lord talaga yung nagbibigay ng kalakasan sa ating buhay, di ba po? Kahit napapagod, sa buong maghapon at isang linggo na mga ginagawa natin, iba't ibang ginagawa, nandun talaga yung protection at yung provision ng Panginoon sa atin. Kaya nga po yung sinasabi na sa umaga pa lang na tayo ay nagising, napakalaking pagpapala na yun. Ibig sabihin po, meron pa tayong purpose dito, kaya patuloy tayong ginigising ng Lord. Ayun po, amen. At ang susunod po, yung ating kapatid na ngayon po ay papunta na dito, si Sister Au. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Ako po yung nag-testify na hindi na surprise dahil nilista ko. Magandang gabi sa inyo po lahat. Actually, kiniklaim ko lang po yung answered prayer dahil hindi pa po dumarating. Ang una po na answered prayer ko, may nag-chat po sa akin, sabi po ipag-pray na wag daw po siyang buntis kasi hindi po siya dinatnan for
2 weeks, tapos po, yun nga, sana hindi po masundan dahil hindi po sila prepare. So pray po kami, and ayun, kahapon nagsabi na, ayan, may menstruation na. So salamat sa Lord, una. Pangalawa po, nakapagpagupit na si JE, kasama po yan sa prayer ko kasi gusto ko po talaga magpagupit yung anak ko. And pangatlo, nakauwi po yung kapatid ko si Utoy nang siya lang sa Batangas. So tuloy-tuloy po yung kanyang pagpapagawa ng bahay. Tas di ba po, ang prayer request ko is yung bisyo niya mawala talaga, pero hanggang ngayon hindi pa rin po eh. Kaya lang, nung kinausap ko po siya, sabi ko, Utoy, kung matitem ka man na mag-inom, sana huwag kang magpakalasing kasi wala dyan si Grace, yung asawa niya po, walang mag-aalalay sa kanya dahil siya lang po ang umuwi. So sabi niya, oo ate, hindi ako iinom, pero sad to say, nabalitaan ko pa rin uminom. And hindi naman daw po siya umuwi ng masama ang damdam o ano, kasi masama po siyang makainom dahil parang may nananakit sa kanya yon. Inisip ko na lang, Lord, hindi po siguro madali talaga magtanggal kapag bisyo. Kapag nandun na sa di ba po sa katawan, hinahanap na yung alak. And naniniwala po ako na darating po ang panahon na mawawala po yung bisyo ng kapatid ko. And isa pa po sa pinangahawakan ko, at alam kong nag-ask po talaga ako ng prayer, is maipasa ni JE, makakuha siya ng mataas sa score sa kanyang midterm. Ngayon pong week na to, hanggang 2nd week. And yung prayer ko po talaga sa family palagi is, alam niyo po yon, every time na manonood ako sa TikTok, nandoon po yung The Last Day, Rapture, hanggang sa napapanaginipan na ni JE. Sino yung mga naiiwan? Sabi ko, Lord, ano yung message mo? And lagi pong nandun sa prayer ko na yung family ko, Lord, sana yung pangalan ng pamilya ko nasa aklat ng buhay. Kasi hindi natin alam sinong nakakaalam ang Diyos. Kaya po, lagi kong pinagpiprayan na, Lord, sana madatnan mo kami na wala kami sa kasalanan. Sana madatnan mo kami na naglilingkod pa rin sa inyo, ano man ang mangyari. And alam mo yon, ang greatest fear ko, hindi natin maranasan yung tribulation. Yun lang eh. Kasi doon po lagi po sinasabi doon, the rapture is coming, the Lord is coming, and pag dumating na yung panahon na yun, ihanda nyo ang inyong sarili kung kayo ay maiiwan. So, sinong may gustong maiwan? And every time po na nagbabrowse ako at napapakinggan ko yun, napapanood ko, lagi pong ini-imply ng Lord sa akin, pray for your family. Pray the people na surround you na maligtas kasi hindi gugustuhin ng tao yung panahon na yon pagdating ng ganon. So, salamat sa Panginoon kasi yung conviction to pray, yung conviction na tayo mag-stand in the gap sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon, nag-iinit po sa ating puso. So, purihin po ang Panginoon. Thank you, Sister Au. At totoo naman po yan, yung pangako ng Lord na when the time is right, I, the Lord your God, will make it happen. So, alam po natin talaga na ang Lord talaga yung mag-a-answer doon sa mga prayers natin. Do hindi man agad-agad dahil nga yung prayer may yes, no, and wait. So, basta po sa atin bilang isang Kristiyano, sabi nga, hindi lang mga intercessors na ministry ang kinakailangan na mag-pray, kundi ang panawagan talaga ng Panginoon. Tayong tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. May karapatan tayo na ipag-pray yung mga bagay na nakikita, lalo sa family natin, yung salvation. Dahil nga sinasabi, malapit nang dumating ang Lord, syempre po, kumbaga pananagutan talaga natin sa Panginoon yung pamilya natin, mga taong inilalapit ng Lord na hindi pa tumatanggap or hindi pa nakakilala sa Kanya. Kaya yun po, prayer, sabi nga, prayer is the best weapon against all trials. So, hindi rin po ako exempted doon sa mga pinagdaraan ng iyan. At nagpapasalamat po ako doon sa Panginoon sa gift na masasabi kong gift ng Lord na ibinigay niya sa akin, yung mag-pray. Kasi sa totoo lang po, nung ako po ay Katoliko, nagpe-pray po ako, pero yun as in yung paulit-ulit ba, yung babasahin mo lang ganyan, pero walang dating sa'yo. Pero yun nga po, salamat sa Lord. Sabi nga talagang ang Lord ang aabot sa atin. Hindi tayo ang aabot sa Lord, kasi kung tayo ang aabot sa Lord, maaring hindi natin siya maabot. Pero sa grasya ng Panginoon, ang bawat isa sa atin ay talagang inabot niya, kaya ang lahat ay naandito. Kaya yun po, nagpapasalamat din ako sa Lord. So doon po sa business, trabaho na meron ako,
So doon ko nakikita na nagagamit po ako ng Lord. So yun po, ngayon nga po kasi birthday po nung isang business partner namin. So yun nga po na napatanggap na po sila mag-asawa. Ay yung mister niya po ay kumbaga kinuha na ng Lord na nakakilala at tumanggap. Then kanina po nung birthday niya, so nag-iisip po ako ano kaya ang po pwede kong ibigay sa kanya. Ayoko yung material thing na pagkatapos noon maluluma, mababaliwala, pero nangusap ang Lord sa akin at yun po, nabuo na po sa isip ko na the best thing na ibigay ko sa kanya, yung salita ng Panginoon na kahit nasaan siya, kaya niyang bitbitin, basahin. So hindi ko man po agad na ibibigay, pero yun nga sa Sunday, ibibigay ko yun sa kanya. At salamat din po sa Lord dahil kanina po pagising ni Benji, sabi niya ang sakit daw ng ulo niya, ano daw po yung panaginip niya, ang gulo-gulo, parang kinuwento niya po sa akin, tapos biglang nag-speak ang Lord sa puso ko, sa isip ko, mag-pray kayo. So yun po, kumbaga inilid ko ulit si Benji sa sinner's prayer na talagang, kumbaga kung ano man yung nararamdaman, lahat tayo araw-araw nakakasala kahit po tayo Christians. So yun po, salamat sa Lord. Doon sa ganung mga bagay na dati po hindi ko nagagawa, kaya sabi ko salamat sa Lord na sa kabila ng mga pinagdaraanan sa aming family na andun talaga yung conviction ng Panginoon. Every time na tayo ay may mga pinagdaraanan, ang the best na gawin natin ay lumapit sa Panginoon. Mag-pray tayo sa Kanya kasi wala tayong magagawa kung malayo tayo sa Panginoon. Kaya yun po, purihin ang Panginoon at ganon din po sa mga kapatid ko, lalo po yung dalawang kapatid ko na talagang sabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala, wala akong kakayanan. Basta yung sinasabi ng Lord sa akin, do your best and I, the Lord, will do the rest. So yun po, salamat sa Lord na sa mga bagay na kinakamusta ko po yung mga kapatid ko. May mga word of God akong sa messenger po namin kasi meron na po kaming messenger sa family, ganun po sa family namin, ganun po. Kaya salamat sa Lord na bilang isang mananampalataya talaga na the best na talaga yung iwi natin na yung soul ng family natin kasi tulad nga ng sinabi ko, pananagutan natin sila sa Panginoon. Yun po, kaya ngayon po ay tatawagin ko pong ating kapatid na mag-exhort, Sister Hannah Bonus. So, ayan po. There's something that I am willing to think for. So, ayan, dadako na po ako sa exhortation ko ang haba ng ano. Pero 'di ba, ang November, ang topic commitment, no? So, ang verse na pinrepare ko ay yung tungkol sa alabaster jar. 'Di ba? Kahit parang yung pinaka-lesson diyan, kahit madami ang binigay mo, like let's see the person that invited Jesus to dinner, kahit kahit he's the one that invited, he's the one that prepared the food, the event,
parang it seems like it's just parang vain ang tawag dyan, I think. Wait lang. Sorry. Pero like, di ba, ayan. And it feels like nothing kasi he didn't give courtesy kay G. Like, not exactly courtesy, pero like yung simple things, hindi niya kayang gawin. He couldn't bring himself to wash Jesus' feet. He didn't like kiss him as like a sign of greeting noon. Pero kahit the woman, yung sinner, kahit wala siyang even if she's not the one that owns the house, she's the one na poured perfume. She's the one that's she's the one na is greeting Jesus ng maayos. So parang wait lang, nakakabado na ako tuloy. Pero ayan, we should starts talaga with the small things. So ayan, dadako na po tayo sa pagbibigay. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang mamahal sa akin, katulad mo. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Ang sasaya, ang sasaya. So tayo na po ay manalangin. Lord God, salamat sa lahat ng tithes at love offering. Salamat sa provision na binigay mo po sa isa't isa. Lord, dinadalangin po namin na kahit ito ay maliit man, we pray na this will be our all, Panginoon. Lord God, sa buong gabi na ito, dinadalangin po namin na we will continue to glorify you kahit sa mga pinakamaliit na bagay. Just entrust you the rest of this night na makapagpuri sa iyo, no matter paano man, however we'll worship you, Lord. We just want to continue to glorify and to worship your name. In Jesus' name, amen. Thank you, Ate Hana. At ngayon po ay mapapakinggan natin ang mensahe ng Panginoon na ibabahagi ng ating kapatid. Ihanda po natin ang ating tenga, ang ating mata, at ang ating puso sa pakikinig ng salita ng Panginoon. At yun po, tatawagin ko na po ang anointed one na tinalaga ng Panginoon sa gabing ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay ni Brother Edward. Salamat po. Isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin. Sa ating pong mga pastors na nandito si Pastora Babe, ang tanging ina. Siyempre. At siyempre po sa lahat ng nasa online sa oras na to, at siyempre tayong lahat. At sana po dumami pa. Kaya midweek po ito eh. Alam niyo kung bakit? Midweek para nakakapag-recharge tayo. Simula nung Sunday, pagkatapos ngayon, nakakapag-recharge tayo. Tapos, susunod sa linggo naman. Amen? Kamustahin po natin yung ating katabi. Sabihin natin, kamusta ka na? Kamusta na? Amen. So, nais ko pong magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyaya niya. Wala namang malalaking mga bagay, pero ang nagigising tayo sa umaga, isang malaking dapat na ipagpasalamat natin sa Panginoon. Amen po ba? Yung bahagi ng katawan natin, yung mga tuhod natin, at ang ano pang organ sa katawan natin, ay nagpa-function na mabuti, isang napakalaking pasasalamat sa Panginoon yun. Dahil pag hindi nag-function yun, ang laki ng problema natin. At sa lahat ng mga estudyante na nandito, di ba? Yung iba nakaraos na sa second quarter. Yung iba mag-exam, pero ganun pa man, matatapos din yan. Have faith, sabi nga. Di ba? At syempre, sa lahat ng mga karanas ng mga pagsubok sa ating buhay, kapit-kapit lang, matatapos din yan. Hindi naman natatapos ang bagyo. 3 araw lang tapos na. Kahit gaano kalakas, kahit signal number 4 yan, matatapos yan, kapit lang. Hindi ba? Minsan talagang ganun ang buhay, nakakaranas ka ng pagsubok, pero hindi naman siya pang matagalan. Natatapos din. May grasya ang Panginoon. Amen? So sa oras pong ito,
basahin ko po ang aking pong, kung meron po kayo dyang mga Bible o kung meron po kayong ano dyan, cellphone na may Bible. Basahin po natin sa Matthew 16:24-26. Then Jesus said to his disciples, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. What goods will it be for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul?" Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Lord God, you are so good, Panginoon. And right this very moment, Panginoon, we would like to thank you, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya mo sa aming buhay, Panginoon. Sa lahat ng pag-iingat mo sa amin, Panginoon. Sa bawat pamilya, Panginoon, na inaalagaan mo, Panginoon. Sa mga provision, Panginoon. Sa pagkainan, Panginoon. Sa trabaho, Panginoon. At sa anuman ito, O Diyos. Maraming pong salamat, Panginoon. At sa oras to, Panginoon, hinihiling namin, O Diyos, na patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming gabayan sa aming pag-aaral. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Pwede po ba natin palakpakan si Lord? Ang pamagat po ng aking dadalhin po sa inyo ay, nakikita niyo po, ayan, staying committed to the call. Ayan. Sinundan ko lang po yung ni Pastor Archie, committed to the call, staying committed to the call. Ayan. Gusto ko pong, minessage ako ni Sister Au, sabi, "Kuya, ikaw na, ako nga pala." Ako na pala? Minsan pa, pag hindi ako sa dami ng trabaho namin, kaya, pag hindi nare-remind, syempre napakaraming salamat sa mga reminder na ganun. Amen. So gusto ko pong simulan sa ganito. Ang bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang pagkakatawag ng Panginoon. Amen po ba? Hindi ko lang ma-recall kung paano po yun sa inyo, ha? Pero sa akin kasi, I have my personal testimony about that. Yung personal na pagkatawag ng Diyos sa akin. Paano po kayo tinawag ng Panginoon kung kaya niyo pong i-recall? Ito ba ay panahon ng kaguluhan? Ito ba ay panahon naman yung sinasabi natin na, "Lord, talagang maglilingkod na ako. Tinanggap mo na talaga sa buhay mo." Because maaari na yung oras na yan, final destination mo na. Maaring yun ang pagkakatawag ng Diyos. Maaring iba sa atin sa panahon ng kalungkutan na talagang wala sila, down na down. Maaring iba sa atin sa gitna ng takot, nakilala ang Panginoon. Yung pagkakatawag ng Diyos sa Kanya. Yung iba minsan nasa gitna ng mga depression, yung mga anxiety, minsan ginagamit ng Lord yung mga pagkakataon na ganon para lumapit ka sa Kanya. Pero minsan naman, lumalapit, madalang sa kaginhawahan, sa kasiyahan. May kanya-kanya tayong pagkakatawag ng Diyos sa bawat sa atin, mga kapatid. And that is very personal. Sa'yo yun. Akin yun. Kaya, kung meron man dito, mga kapatid, na parang hindi mo ma-recall yung pagkakatawag ng Diyos sa'yo, dahil alam mo yun. Kasi personal mo yun eh. Meron kang personal encounter sa Panginoon. Ito yung unang pagkakataon, kilala ko talaga si Lord. Yung iba nga, may date pa yan eh. Hindi po ba? Kaya, yung pagkakatawag ng Diyos sa atin, mga kapatid, may iba't ibang paraan. Amen po ba? Kaya minsan, yung paraan ng Diyos na pagkakatawag sa atin, alam niyo po kung bakit? Kung paano tayo tinawag ng Diyos, hindi joke yun, kapatid. Sabihin po natin sa katabi natin, hindi joke yun. Hindi ka rin joke. Hindi ka joke. Alam mo kung bakit? Tinawag ka ng Panginoon, alam nyo ba,
millions of soul bound to hell. Libo-libong mga kaluluwa ang idinadala sa impyerno. Pero imagine, tinawag ka ng Diyos para umupo dyan, hindi ka joke, kapatid. Kahit kakataon na sinasabi natin na sobrang down na down ka, sobrang lungkot na lungkot ka, sobrang napakaraming tao na nawala sa piling mo, pero pakatandaan mo at isiksik mo dyan sa isip mo, sa isip ng bawat sa atin, I am not a joke. Hindi ako joke. Hindi ako joke sa Panginoon. Pinuporma niya pa lang ako sa sinapo, hindi ako joke. Amen po ba? Kaya yung minsan, nagdadaw tayo sa sarili natin, pinag-iisipan natin ang mga bagay-bagay at parang kini-question natin si Lord. Gusto kong sabihin sa oras na to, hindi ka joke. Dahil sobrang libo-libong mga kaluluwa papunta sa impyerno, pero ikaw, eto ang daan mo, papunta ka sa langit. Yun ang pagkakatawag at pagkakapili ng Panginoon sa bawat sa atin. Amen po ba? Minsan, yun lang kasi yung pagtingin ng mga Kristiyano sa kaligtasan na ibinigay sa Kanya, sa pagkakilala niya sa Panginoon. Joke lang. Alam niyo kung bakit? Joke lang, kaya hindi seryoso. Yung nakilala niya ang Diyos, parang, okay, joke lang to, kaya hindi siya seryoso. Amen po ba? Ngayon, pagka minsan, marami ang naglilingkod sa Panginoon, isipin mo parang tinitingnan mo sila, tinitingala mo pa, hindi ba? Pero paglipas ng mga panahon, makikita mo, wala na pala siya. Nangyari? Anong Amen? Meron tayong mga tinitingalang mga Kristiyano, mga leaders, at sinusundan natin sila kasi nagbe-bless tayo pag tinitingnan natin sila at napagpapala yung ating buhay. Sinasabi natin sa sarili, I want to be like him or I want to be like her. Pero minsan mababalita mo, anyari? We don't judge people here. We don't judge brethren. Hindi yun ang gawain ni Kristo. Amen? Ang gawain ni Kristo, tumanggap hanggat minsan napakahirap pero pinipilit nating unawain. Umuupo tayo sa upuan niya. Sinusuot natin ang sapatos niya para naiintindihan natin kung ano ang kalagayan ng bawat isa. Amen po ba? Naalala ko tuloy yung kwento sa babaeng nangangalunya. Ang sabi ni Jesus, kung sino ang unang may kasalanan, ikaw na ang bumato. Wala namang unang bumato kasi alam nila na sila ay marami ring kasalanan at may pagkukulang sa Panginoon. Amen po ba? Sabi, kaya minsan kung titingnan natin sila, maraming nawawala. Minsan maraming nawawala mga kapatiran. Sa dami ng mga pagsubok sa buhay, ano pa ba? Sa dami ng mga pangangailangan na dapat natugunan, sa dami ng mga alalahanin natin sa mundong ito, name it, nandyan na lahat yon. Pero sabi nga sa John 16:33, sabi niya, magdaranas kayo ng kapighatian. Sabi niya, tibayin ninyo ang inyong loob na napagtagumpayan niya na ito. Kaya lang, minsan, yung pangako ng Panginoon na napagtagumpayan niya na ito, tibayan niyo ang inyong loob, siyempre, may mga pagkakataon sa buhay natin, kahit gaano kakatatag, nagsisway ka. Amen? Alam niyo ba, sa mga pagkakataon na kahit naririnig natin ang salita ng Panginoon and it's very, very firm, alam natin na yun. Pero nawawala tayo at nawawalan tayo ng sigla at minsan, naiintindihan ka pa rin ng Diyos, grace ng Diyos talaga yon. Amen po ba? Kaya minsan nakaupo ka kapatid sa upuan mo. Hanggang ngayon, nandyan ka pa rin kasi ang grasya ng Diyos. Amen po ba? Yun ang grasya ng Diyos sa bawat isa natin. Kaya dapat lang po, mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Panginoon, nadidevelop natin yung commitment natin. Yung tinatawag na, kasi ito yung foundation ng faith natin. Pundasyon ng ating pananampalataya, yung ating pakikipagrelasyon sa Panginoon.
Mabilis lang po ito kasi may bagyo. may, may 3 po tayong key points. Number 1, parang ang slide ko 5 lang. Tuwa-tuwa si Ate Net, oh. 5 lang kasi ang slides ko. Number 1, ito po yung number 1 natin. Commitment requires sacrifice. Ang liit, no? Nangangailangan ito ng sakripisyo. Ayan, sinulat ko na po dyan. Sabi niya, Matthew 16:24, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Sino mang nagnanais na maging disipulo? Disipulo, follower, alagad. Alagad tayo ni Kristo. Alam naman po natin ang gawa ni Kristo. Amen po ba? Amen. Ang gawa ni Kristo, alam natin. Gawa ni Kristo, pero hindi kamukha ni Kristo na ginagawa ng iba. Na kailangan ipako ako sa krus. Di ba? Yung iba kailangan latiguhin ka. Yung gawa ni Kristo. Naalala ko tuloy yung sabi ni Gandhi, I like your cries. But you, Christians, I don't like you. You are so unlike with your cries. Minsan kasi, sa isang pamilya, parang ganito yan. Kung halimbawa ay De Jesus family, pag sinabi nating De Jesus family, ay, yung pamilya niyan, the best, number 1. Pag sinabi ng naririnig ng buong bayan, the best ng pamilya na yan, ang galing. Pero pag may isang sumulpot na hindi magaling, yung isang sumulpot na yon, siya ang magiging dungis sa pamilya na yon. Now, think of it. Kung ikaw ay pamilya ni Kristo, kung follower ka ni Kristo, alam naman natin yon. Kung tayo ay nagbibigay ng glory sa Kanya, or dungis sa Kanyang pangalan. Meron tayo dyan 3. Sabi niya, sinulat ko na po lahat para mabilis. Let go of self-interest. Prioritize God's will. Surrender to His purpose. Ayan. Ang pagsasakripisyo, ano pong mga isasakripisyo natin? Self-interest natin. God's will, kailangan i-prioritize natin. Yung purpose ng Panginoon, dapat nating tingnan at sundin sa tuwi-tuwi na. Hindi naman lahat tayo tinawag maging pastor. Tama po ba? Hindi naman din tayo lahat tinawag para maging ebanghilista. Tinawag tayo sa pagkakataong ganito. Nasa school ka, nasa trabaho ka, nasa opisina ka, pero umaasa ang Diyos na you shine like a diamond. Amen po ba? Kumbaga sa isang pamilya, hindi ka nagdadagdag ng dungis, pero nagdadagdag ka ng kinang. Hindi ka man nagsasalita, pero nagdadagdag ka ng kinang sa pamilya. Ang pamilyang may tatay, may nanay, may bahagi ng pamilya, pero hindi ka naman pwede maging tatay kasi may tatay na. Hindi ka na rin pwede maging nanay. At least naandun ka siguro sa anak. Nagdadagdag ka. Hindi ka man ganun kagaling. Pero at least you shine like a diamond. Paano ito? Pag po tayo nasa school, pag po tayo nasa trabaho, kung nasaan man tayo, kumikinang tayo sa paraan ng kung paano natin sinusundan si Kristo. Sa dami ng politiko natin, kung Kristiyano at may takot, hindi tayo mahirap sa Pilipinas. Amen? Kung yung mga congressman na yan, lahat Kristiyano at may takot sa Diyos, malaki ang pera ng ating Pilipinas. Yung mga youth na nasa school, hindi naman lahat. Hindi ko naman sinabi na magpakatalino kayo at sobrang talino. Well, at least you stand na Kristiyano ka.
hindi mo dinadagdagan ang dungis ng iyong pamilya. Amen po ba? Yung trabaho mga kapatid na kinabibilangan natin, hindi man tayo sobrang magaling doon, pero hindi tayo nagbibigay ng sakit ng ulo, malaking bagay yun sa ating pamilya. Amen po ba? Amen. Kaya kung ano man yung apelido na tangan-tangan mo ngayon, tangan-tangan natin kapatid, atin yun. Hindi naman tayo pastor, hindi naman tayo ebanghilista, pero at least hindi tayo pabigat. Amen? Hindi tayo nagbibigay ng dagdag ng sakit ng ulo. Hindi naman tayo nagsasalita ng mabuti katulad nila. Pero at least sa kilos at sa gawa natin, maayos. Maayos, makatarungan, fair, sa lahat ng pagkakataon na ito. Amen po? Yung pagtitiis po natin sa... Wala po kasi akong PowerPoint. Yung sakripisyo natin, yung pagsasakripisyo natin sa Panginoon, kung irarank natin tong tatlo na to, yan, yung tatlo na yan, ano kaya ang mauuna? Ano kaya ang pinakamahirap diyang gawin? Self-interest? Naku, parang hirap nito. Kasi lahat ng tao may gusto kung anong gustong gawin. Tama po ba? Prioritize God's will? Talaga ba? Napatanong na naman tuloy ako ng talaga ba? Surrender sa purpose ng Panginoon? Talaga ba? Talaga ba talaga? Kung irarank natin. Pero let me remind you, mga kapatid. The cross is the symbol of death. When we pick up the cross and follow Jesus, follow Christ, take note, we pick up the cross, we carry the cross, ibig sabihin nun, we voluntarily participating to the death of the flesh. Pag binuhat natin yun, ibig sabihin, nakikibahagi tayo. Sa paano mang itong paraan? Sa anong paraan? Yung paraan ng pagiging Kristiyano. Nakuha niyo po? Yung paraan na sumusunod tayo, sobrang mahirap, may battle tayo, sinusundan natin yon. Kasi yun ang sabi ni Christ Kasi disciple ako Kasi follower ako Pero ang hirap-hirap, pero pinipilit mo, kapatid. At least, pinipilit mo. Alam ng Lord yun. Alam na alam niya yon. Na everyday talagang nagbabattle kayo, araw-araw, pinipilit mo na yung mabuti, pero pumapalpak ka, ang grasya ng Lord ay laging sapat. Pero at least, pinipilit mo pa rin. Yun ang importante doon Parang sa pamilya, okay na yung nak. At least, you are trying your best. Amen? Amen po ba? Ganon kabuti si Lord. Ganon siya kabait. At least you are trying your best. Darating din ang pagkakataon na mape-perfect mo din yung bagay na yon. Amen? Amen po ba? Amen. So number 2, mabilis lang po ito kasi hanggang number 3 lang po yan. Sa number 3, sabi po diyan, commitment demands perseverance. Pagtitiwala. Pagtsatsaga. Hebrew 12:1-2, let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus. Sa Tagalog po, natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. Fix your eyes on Jesus. Ang mundo ay hindi perfect. Tama po ba? Yang katabi natin, hindi perfect yan. Ang daming imperfection sa buhay na ito. Yung pamilya na kinabibilangan natin, hindi rin yan perfect. Sobrang dami nating pagkukulang.
Sa trabaho, hindi perfect yan. Maya-maya, lagi mong irereklamo yung boss mo. Ang boss ko, magaling pa ako dyan. Yung nanay ko, wala nang tigil sa kap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 . Hindi po ba? Walang perfect sa mundong ito, sa totoo lang, mga kapatid. Lahat ng tao na nakakasalamuhan natin, araw-araw, walang perfect yan. Kahit tayo sa sarili natin, hindi tayo perfect. Kaya hindi natin sinisilip yung ating katabi kasi pag sinilip natin sila, silipin na rin natin yung sarili natin. Walang perfect sa mundong ito. Kaya minsan, pag napapansin mo, ang nanay mo, ang kinabibilangan mo iglesia, ang mga leader, walang perfect dito. Kaya pag tiningnan mo sila, tao lang din sila. Alam niyo kung bakit? Pag sinilip niyo ang mga leader, babagsak ka. Kasi alam natin na hindi sila perfect. Si Lord lang ang perfect talaga. Wala nang iba. Makikita mo ang kanilang kapintasan. Darating ang oras, pag mahina ang loob mo, you walk away. You find your place kung saan ka. Pero dahil nakatingin tayo kay Kristo, hindi natin tinitingnan yung mga tao sa paligid natin, kundi si Jesus ang tinitingnan natin. Amen po ba? Kasi pag tumitingin tayo kay Jesus, hindi man maganda, nakikita natin yung maganda, natatakpan yung kapangitan, nabibigyan ng katuwiran. Minsan, nagiging masaya ka sa paligid mo kasi alam mo na doon ka nakatingin kay Kristo. Hindi sa paligid mo. Kasi pag sa paligid po tayo tumingin, mga kapatid, wala na. Amen po ba? Sabi dito, meron ditong tatlo. Endure challenges, stay focused on the goal, press on through difficulties. Yung mga hamon ng buhay, manatiling nakatuon tayo sa ating mga layunin, yung mga pagsubok na nasa paligid natin. Yan yung mga bagay na dapat pinagtsatsagaan natin. Alam natin itong lahat eh. Alam nyo kung ano? Nire-remind lang natin sa ating mga sarili. Pinapaalalahanan natin ang ating sarili, parang sa pamilya. Ito ang dapat mong gawin. Ito ang dapat mong gawin. Ganyan, ganyan. Kasi minsan, pag hindi natin pinapaalalahanan ang bawat isa, nakakalimutan natin yung mga bagay-bagay. Amen po ba? Kaya minsan yung mga kapatid, yung mga katabi natin na nagsasabi sa atin, huwag kayong ma-offend kasi alam niyo kung bakit. Magandang bagay yon. Uy, alam mo, ganito kapatid, ganyan kapatid, ganito kapatid. Huwag na tayong ma-offend. Alam niyo kung bakit? Halos magpalit na tayo ng mukha dito every Sunday sa kakakwentuhan natin ng ilang mga bagay, tapos nagtatawanan tayo, nagkukwentuhan, kaya hindi na tayo dapat napipikon sa bawat isa. Amen po ba? Po nyo yung katabi nyo, hindi na tayo napipikon dyan. Wala na. Minsan nakakapikon, pero iisipin mo, hindi na ako dapat mapikon sa kanya. Aabangan ko tumamaya sa gate. Amen po ba? So hindi na tayo napipikon sa mga ganyan, mga ganyang mga bagay. Alam niyo po, ang dapat nating iniintindi, yung mga challenges na dapat nasa ating mga kamay. Ano ang dapat nating gawin? Yung goal natin. Yung mga bagay na dapat nating pinagtutuunan. Pero yung mga bagay sa paligid, pampabagal lang sila ng ating pagtakbo. Amen po? Number 3 po. Ito po ang pinakagusto ng lahat. Commitment brings reward. Gusto natin ng reward. Meron tayong eternal life, spiritual growth, joy, and fulfillment. Siyempre, sino naman po ang aayaw sa reward? Lahat tayo gusto natin ng reward. Amen po ba? Kahit yung mga batang maliliit, gustong-gusto nila ng reward. Pero, nakukuha lang ang reward sa mga bagay na pinagsisikapan natin. Amen? Pero sa mga bagay na hindi mo pinagtutuunan ng pansin, walang reward. Parang mga bata lang yan eh.
hindi mo makukuha ang grade na gusto mo. Pag bukas may exam kayo, hindi ka nag-aral ngayong gabi, at naging perfect ka bukas, talaga yon. Pero madalang yung ganun. Yung iba nga, pinagtitirik pa ng kandila sa baklaran. Amen? Pero, naniniwala pa rin ako sa laging sinasabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Minsan kasi, ginagawa natin ang isang bagay na to, pero pag nag-fail ka dito, sinisisi natin ang Lord. Kaya pag may pagkakataon, pag bukas may exam, mag-aral ka rin. Magbubuklat ka rin. Tapos pag nasa school ka, sabi mo, Diyos ko Lord, sana masagutan ko to. Ma-perfect ko to Lord. A, B, C, D, E, F, G. Magmi-mini-mini mo ka. Walang ganun. Pwede naman, pero huwag tayong maninisi sa huli, ha? Walang sisihan. Maliban na lang sa pagitan ng buhay at kamatayan, siguro ang ipagtatanggol ka ng Lord, pero hanggat hindi buhay at kamatayan yan, gusto mong mag-enjoy tapos kinabukasan, nag-party ka kinabukasan, nananalangin ka, gusto mong ma-perfect, gusto mong gumawa ang kamay ng Diyos, hala, ewan ko na talaga. Walang ganun ha. Walang ganun. Lalo yung mga kabataan. Amen. Ang reward binibigay sa talagang nagsisikhay ng mabuti. First, honors, di ba? Second, third. Dahil yun talaga ang para sa kanila. Kaya lang sabi niya dito, sabi sa Revelation 2:10, be faithful. Even to the point of death, I will give you life. Kaya lang sabi niya, be faithful daw eh. Ang hirap lagi ng pinapagawa ni Lord, ano? Alam ba, sa totoo lang, pag binasa mo to lagi, kapatid, at inintindi mo siya, mahirap. Pero, follower guys, laban lang. Lalaban ba tayo? Laban lang. Hindi pwede kasing pag nag-back out ka, ito po ang mangyayari sa atin pag tayo nag-back out. Sabi sa Mateo 24, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas, siya lang daw ang maliligtas, sabi. Sabi niya sa Revelation 2:10, yan na nga, bibigyan ko kayo ng gantimpala, putong ng buhay. Amen? So, ilang taon ang gusto natin dito sa mundong ito? 120, okay na ba? 200, pwede na ba, Tinet? 300. Kasi yung iba nagpipray, Lord, long life talaga. Gusto namin long life, Lord. Pero kung umaabot ka na ng 300, di ba po, Naisaivel, parang hindi na siya masaya. Parang hindi na siya masaya, hindi ba? Siyempre, gusto rin naman nating puntahan yung ating destinasyon. Naalala ko tuloy yung kwento nung bata pa ako sa Sunday school. Naalala ko tuloy yung kwento na, yung kanta na, ako'y may bahay na hindi nakikita doon sa langit. May kagalakan, wala ng hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Hindi ko alam kung yung mga bago hindi nyo alam yan. Alam nyo po? Alam nila. Namin, hindi nyo alam. Sino po nakakaalam? Naisaivel? Ayo, alam na.
Baby pa raw sila noon. Hindi ko po alam kung si Ate Net alam niya. Ate Babes, alam mo rin? Alam din na Ate Babes. Ay, congrats. Si Juliet, alam nyo? Ay, Nay Lucy, alam nyo po yon? Ay, hindi niya raw alam. Pero alam niyo yung ano, alive, alive, alive forevermore. My Jesus is... Alam niyo yon? Ano? Alam niyo, diyan kami binabato nung kapitbahay. Sa kaka-alive na yan. Tapos gumaganyan mo bang tok, tok, tok. Puro pala mga bato. Galing na siguro sabi nila, mga perwisyo kayo, anong oras na? Hindi kayo magpatulog. Hindi ba? Pero minsan, yung mga pagkakataon na sa buhay natin na tuloy lang. Amen? At sa pagtatapos nga, dito po sa 2 Timoteo, ito na po yung aking conclusion. Sabi niya dito, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nananatili akong tapat sa pananampalataya. Amen. Ilang patay na ang pinuntahan natin. Sasama ka ba? Sasama tayo. Darating ang panahon, sasama tayo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, sumama ka. Ayaw magsisama. Na Isabel ayaw nila. Hindi sila excited doon sa ako'y may bahay. Ako'y may bahay na hindi nakikita. Hindi po ba tayo excited doon? Parang ayaw nilang magsisama, na Isabel. Di ba po? Pero darating ang araw, pupunta rin tayo doon. Pero habang nandito pa tayo, alam niyo po, minsan ang takbuhin ng buhay, pag umayaw ka, talo ka. Ayan po ba? Kaya huwag tayong aayaw. Minsan nadadapa ka, bangon pa rin. Alam niyo po kung bakit? Kapag umayaw ka, mawawalan ka. Talo ka na. Pag nagtampo ka na, talo ka na. Kaya huwag tayong matampuhin. Huwag tayong balat sibuyas. Pinansin tayo nung katabi, ayaw na natin, hindi maganda ang damit mo, mas maganda ang damit ko sa'yo. Ayaw mo na magsimba. Ayaw mo na magsimba. Di ba? Huwag tayong balat sibuyas. Kalibawa, pinansin, sa next Sunday, babaguhin natin. Ganun lang. Wag nating palakihin yung issue. Huwag natin patulan. Basta tuloy lang tayo. Darating ang pagkakataon, darating sa buhay na minsan nagiging maayos tayo sa bagay na yon. Amen po ba? Yung mga nakikita natin sa paligid, pumasok dito, lumabas dito. Hindi kailangang i-absorb sa puso para tingin sa isip. Alam niyo kung bakit? Pag pinarating niyo sa puso at sa isip niyo, nagbabago yung inyong pagtingin sa bawat isa. Ang tingin mo dyan sa katabi mo, halimaw. Imbes na ang tingin mo dyan sa katabi mo, angel, nagiging halimaw ang tingin mo sa kanya. Kaya minsan, linisin natin yung ating pag-iisip. May nakikita tayong pangit, alisin natin. Hayaan natin. Lahat ng tao ay magsusulit sa Panginoon sa takdang panahon, kanya-kanya tayo ng buhay. Pagbutihin natin yung buhay natin, yung sa iyo kapatid, pagbutihin mo, yung sa kanya, pagbutihin niya, kanya-kanya tayo, sapagkat ang kamatayan darating kanya-kanya. Hindi naman tayo grupong mamamatay. Di ba po? Natatawa ko yan. Hindi po tayo grupong mamamatay. Kanya-kanya po tayo. Amen po ba? So, sa ating takbuhin na to, gusto ko pong i-remind po ulit tayong lahat na may mga pagkakataon na minsan hindi tayo okay. Okay lang yun. It is okay not to be okay. Okay lang yun. Pero, wag na wag kang lalayo, kapatid. Wag na wag kang mag-iisa. Wag na wag kang magtatampo. Wag na wag kang mawawalan ng loob. Alam niyo kung bakit? Sisilain kayo ng kaaway.
At magkakaroon siya ng pagkakataon sa buhay mo na hilahin ka palayo at yan ang simula na mawawala sa iyo ang ni-erase na yung pangalan mo doon sa aklat ng buhay. Halimbawa, Nenet, kalahati na lang. Halimbawa, sorry. Natatawa ako. Halimbawa, Nenet ang pangalan. Na-erase na yung kalahati. Hindi na Nenet. Net na lang. Paano ka makikilala? Gino-joke ko lang kayo pero totoo yun. Kaya huwag tayong lalayo. Yung mga nasa paligid natin, huwag natin papansinin. Halimbawa, Mona Lisa, pag lumayo ka, hindi na yon. Buburahin na yung paunti-unti. May matitira konti na lang. Hindi na marirecognize yun. Lisa na lang. Si Lisa ka ba? Amen po ba? Kaya, yun lang po mga kapatid. Pwede po ba natin palakpakan si Lord? Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa paalala mo sa bawat sa amin, Panginoon. Tunay nga po, Diyos, na Ikaw ang aming Diyos na sinusundan, Panginoon. Marami kaming kakulangan, marami kaming mga imperfections sa buhay namin, Panginoon. Pero Lord, tinutugunan mo ang lahat ng ito, Panginoon. At Lord, sa lahat ng mga kakulangan namin, Panginoon, Ikaw po ang nagpuno at magpupuno sa aming mga buhay. Ama, huwag mo po kaming iiwanan, Panginoon. Samahan mo kami sa araw-araw namin buhay, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na manatili, Panginoon, sa amin ang kagalakang ito, Panginoon, ng paglilingkod, Panginoon. At Lord, tuluan mo kami lalo na maging committed sa iyo. Maraming pong salamat, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba sa pangalan ng anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen po. Thank you po, Brother Edward. At totoo naman po yun sa atin bilang isang Kristiyano. May panawagan talaga ang Panginoon sa bawat isa sa atin. So yun po, sabi, stay committed to the call. So yun po talaga yung binibigay ng Lord na sa atin, na manatili tayo doon sa panawagan ng Panginoon. Dahil sabi nga, habang tayo naandito, dahil may pangako naman po ang Lord sa atin Naalala ko lang yung kanina po nung may meeting kami, doon sa All Home sa may Kawit. Sabi po nung kasama ko, dahil nga po maaga kami dumating doon, sabi niya, ang dilim naman, nakakatakot, baka may aswang. Sabi ko, takot ka sa aswang? Sabi niya. Tapos sabi niya, bakit? Ikaw ba? Hindi. Hindi. Bakit? Sabi ko, dahil ang pangako ng Panginoon, I'm always with you wherever you go. Talaga? Sabi niya gan. Kaya biglang nag-sink in sa puso ko na totoo talaga yon. Kaya nga po, mapalad tayo. Kasi bakit? Naandito tayo kasama natin ng Lord. Kahit na tayo may pinagdadaanan sa buhay, alam natin na sabi nga napagtagumpayan na yan ng Panginoon. At ang nais ng Lord, manatili tayo kasi talo talaga tayo kapag tayo humiwalay pa sa Panginoon. Sabi nga yung mga experiences natin, mga trials and testing na ating pinagdadaanan, yan ay yung mga testimonies na yan ang magbibigay ng patuloy na, kumbaga, magiging matatag tayo at lalo nating makikita talaga na kailangan natin ng Panginoon. Kaya nga po ang bawat isa dito ay narito tayo, hindi lang para makita tayo ng bawat isa, kundi dahil ang gusto ng Panginoon, sama-sama tayo. Sabi nga po ni Brother Edward, hindi naman tayo kukunin ng Lord ng grupo-grupo Kumbaga, individual, pero sa bawat family na meron tayo, yun yung purpose ng Panginoon, bakit tayo naandito, bakit tayong unang tinawag ng Panginoon. Dahil yung sinasabi ng Panginoon, stay committed to the call. May calling ang bawat isa sa atin, hindi man po natin agad, or yung sa iba, hindi pa natin alam, ano kaya ang calling ng Panginoon sa atin. Pero yung once na tinanggap natin ang Panginoon sa ating puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay, at tayo po ay nagpapatuloy sa calling ng Panginoon sa atin,
malalaman at malalaman po natin ano ba yung calling ng Lord. Bakit ako naririto? At yun po yung iiwan ko sa bawat sa atin. Na itanong natin sa sarili natin at hingin natin sa Lord ang sagot. Lord, bakit po ako naandito? Ano po yung purpose ko sa family ko? Bakit ako yung unang nakakilala? At alam ko po na pagbabasa natin ng Bible, nandoon na agad ang sagot ng Panginoon. Tinawag kita, ikaw ay akin. Ayun po mga kapatid, salamat po sa ating kapatid na ginamit ng Lord kay Brother Edward. At meron po tayong announcement this Saturday po, 7 p.m. Meron po tayong virtual prayer. So yun po, in-invite po ang bawat isa na tayo po umattend at napakahalaga po nito. Prayer sa iba't ibang aspeto po. And yun pong doon prayer natin. So yun po sa ating mga worship team na naka-assign. Yun po sa bawat worship na andito worship team, kayo po yung schedule. Then, family day this Sunday. So, yun po. And sige po, tayo po, palakpakan po natin ang Panginoon at tayo po ay muli nga manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po, O Diyos, sa mensahe mo sa bawat sa amin na kami po, Panginoon, ay patuloy na manatili sa calling na binigay mo sa bawat isa sa amin. Tunay nga po, Lord, napakabuti mo, Panginoon, sa buhay ng bawat sa amin, sa mga family na meron kami, sa mga tao, Lord, na inilalapit mo sa amin, sa mga leaders, Panginoon, na patuloy, Lord, nagpe-pray sa bawat sa amin. Maraming salamat po. At sa iglesyang ito, Lord, na itinatag mo sa lugar na ito, alam po namin, ikaw po ang Diyos na patuloy, Lord, nagbibigay, Panginoon, ng grasya at habag, kaya kami naririto. At sa mga kapatid namin na hindi namin kasama, we pray, Lord, na patuloy na abutin mo po ang bawat isa, O God. Sa maraming nararanasan ng bawat isa, we pray healing, spiritually, physically, O God. At sige po mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay. Ngayon, ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat. Sa ngalan ni Jesus, Amen. God bless po.